Hi guys, today magkaroon tayo ni shoe review ng Li-Ning Shining One. Ito na ang best budget shoes for point guard ng Li-Ning this year. Pabayaan nyo po akong i-explain ko bakit. Kaya samahan nyo ako sa video na to. I-start na tayo. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Ito po ay ginagamit ni Fred VanVleet. Toronto Raptors pa ba siya? If I'm not mistaken. NBA champion, point guard talaga, magaan na player, and yes, bagay na bagay ito sa kanya. No, napakarami pong colorway, parang 7 na. Ngayon lang nakita ko and napakagaganda po, almost lahat guys. And sa tingin ko, no, kahit hindi kagandahan yung colorway, dahil maganda yung design nito, maganda yung shape, maganda siya aesthetically, parang bibilhin ko pa rin to eh. For me, itong malaking logo, yung parang oversized logo ng Li-Ning, nag-work dito sa sapatos na to sobra. Ang galing ng designer ng Li-Ning. Ang galing, ang galing. Grabe, hindi ako makastop kakasabi sa maganda siya. She want me, she want me. Anyway guys, sige punta na nga tayo sa aesthetic and material. Nandun naman na tayo. Low cut po ito guys, no? And gumamit po ito ng woven mesh uppers, no? Close po yung mesh niya. Hindi siya mukhang chipipay, hindi siya mukhang mesh ng running shoes na very open. Kaya supportive pa rin po. And may mga infusing. Itong parang puti na to, yung light color dito na parang medyo translucent na material. Pati dito, umaabot dito sa lacing system niya. Merong synthetic leather sa likod. Meron po siyang pro bar lock na arch support and may torsion plate din po ito. Ang foam niya po is light foam plus. Full length po yan. Hindi rin tinipid sa technology. Kaya mataas ang ibibigay nating score po dito. Poging-pogi. Na parang kahit pamorma, pwede ko siyang gamitin. Other sports, volleyball, ang ganda pa rin gamitin, o lalo na yung ganitong colorway. Maraming matutuwa talaga. Kaya mataas ang ibibigay nating score dito guys. Bibigyan ko to ng 9.5 out of 10 na score, no? Hindi ko lang siya na perfect kasi nga hindi carbon fiber yung torsion plate, pero may torsion plate po siya. Ito nandito sa ilalim. Yun lang naman guys, no? Nag-inarte na naman lang ako sa torsion plate. Ano paki ko? Pero kasi sa price nito, and Li-Ning siya, signature shoes, hindi naman tayo dapat nag-e-expect ng too much. Hindi tayo nag-e-expect dapat ng carbon fiber din. Next, traction tayo, which is parang for me, ito yung kanya talagang selling point. No, unang-una, hindi ito masyado nag-a-attract ng dust. And tough rubber din po ang technology. Yung tough rubber, pang outdoor na outsole ng Li-Ning. Nilalagay nila yan sa mga outdoor shoes nila, katulad nga ng Bad 5 Furious, no, na aking top 1 outdoor shoes. Lahat ng mga outdoor shoes nila, mga Sonic Team, no, ganun yung mga outsole. Ito po, solid rubber outsole, and yes, matigas po talaga siya, no, with herringbone pattern, no, and mga pasigsag-sigsag. Kakaiba rin yung pattern niya, no? Malinis. Isa lang na hagod, okay na. Even on a dusty court, nagpe-perform po siya na maganda. Stop on a dime. Kasi po nung naglaro ko, ako pa lang po yung naglalaro sa court noon. Maaga po ako dumating. Hindi pa po napupunasan yung court. Pero grabe guys. Squeaky na po ito. Maingay na po siya. Mas maingay pa to sa misis mo. Parang for me, ano to eh, very balanced, no? Very balanced. Na maganda pang indoor and hard enough for outdoor. Usually kasi guys, pag sobrang tigas naman ng outsole, hindi yan masyadong kumakapit pag indoor na, no? Lalo na pag tabla. Pero ito guys, kahit tough rubber, kahit for outdoor talaga siya ina-advertise, makapit pa rin siya sa indoor. So napakaganda. For me, very versatile to na shoes, no? Na kung makaka-afford ka lang ng isang sapatos, yun na yung gagamitin mo indoor-outdoor.
bagay na bagay po ito. So because of that, talagang halata naman na 10 out of 10 po ang ibibigay ko dito na traction and outsole score. Next, safety and support. Nagulat ako dito kasi hindi ako nag-expect ng too much sa lockdown niya kasi mesh. Yung pala yung mesh niya okay guys, no? Very supportive pa rin yung mesh niya kasi close mesh nga, woven mesh nga yung ginamit and may mga infusing naman. So ito yung mga pressure points sa So kahit tumama ka ng tumama dyan, kahit mag-toe drag ka, kahit pa paano tatagal naman. For durability rin to guys, hindi lang for support. Kapag nagto-toe drag ka outdoor, kahit pa paano protected naman yung mesh. Kasi kung ito lang guys, madali to. Hindi masyadong tatagal. And ito, dito ako nagulat. Kala ko, pantay no? Kala ko wala masyadong lateral containment. Kala ko ito lang yung for lateral containment niya. Yung pala, yung foam pala niya. Mataas yan, umangat yan. Kasi itong dito sa forefoot area, mababa po talaga. So dahil nga low to the ground siya, itong foam medyo maangat yan pala. Medyo nakaangat siya na nag-a-act siya sa sidewall. No, para siyang sidewall, para sa mga lateral moves mo, covered ka. May lockdown. Mga Euro step mo, may lockdown. Hindi ko ini-expect. Kala ko ito lang. Plus ito pa, napakaganda na ng lateral containment nito. Nagulat ako, parang pang bigs na yung lateral containment nito. And hindi lang yun guys, no? Ito na naman, may mga sapatos kasi na sa lateral side lang yung support, yung may umaangat. Dito guys, umangat din yung foam. Nakita niyo ba yan? Umangat na naman dito. So pati sa medial side, na usually ibang brands, ibang mga sapatos, hindi na nila pinapansin kasi hindi naman kailangan ng too much, ng sobra-sobrang support din dito sa medial side. Pero ito guys, ibahin mo tong sapatos na to, ibahin mo to si Shining One. Sana all. Supportive pa rin ang kanyang middle side. Grabe. Plus, itong heel counter. Nagulat din ako kasi titingnan mo, mukha bang may support? Mukha bang yung pala may internal heel counter ito. Nasa loob yung support. Wala kang nakikita masyado dito sa labas. Parang wala lang. Pero yung pala, wow, ang ganda rin ng support dito. Enough guys ha. Rigid enough for my liking. Supportive pa rin pero at the same time, nandun pa rin yung comfort. Ayaw ko na sobrang tigas dito na parang nakakulong na. Ito tamang-tama lang. Ang galing. Ang galing! Ang galing! Meron pa siyang Pro Bar Lock na arch support para sa mga flat-footed natin mga tropa dyan. And nagulat ako, meron pa siyang torsion plate. Ayun no, yung itim dyan. May torsion plate pa po siya. Tinanggal ko lang yung insoles. TPU lang naman, hindi naman siya mukhang carbon fiber. Pero okay lang. May torsional support pa rin. Ramdam na ramdam. So, panalo talaga. So guys, for me, dahil nga ganun yung naparamdam niya sa akin. What? Bro, what are you talking about, man? Kahit hindi po siya naka-carbon fiber na shank plate, dahil it gets the job done, lahat ng kailangan sa support, meron naman siya. Ginulat niya ako, hindi siya parang pang-point guard ng sapatos, no? So for me, 10 out of 10 po ito sa safety and support. Wow! Ang galing! Ang galing! Next, punta na po tayo sa fit and comfort na for me, isa pa to sa kanyang strong point, no? Sabi ko nga guys no, so far ito yung top 1 budget shoes for point guards ng Li-Ning. Dahil tingnan nyo naman guys, gumamit po ito ng mesh strobel board. Yan, mesh po yan. Napakalambot po. Yung step-in comfort nito, nako, okay na okay. Panalong panalo. Kahit po gumamit lang po siya ng Light Foam Plus. Merong compression. Nakikita nyo naman yan. Maraming compression. May mga compression marks nga na po yan. So, okay talaga. Nagdidig in, malambot, well-padded po no, all throughout. Except ito. Medyo manipis po yung tang. Very comfortable. Nakakahinga yung paa mo dito. Nag-e-expand pa yan. And yung fit guys, nako, perfect po yung fit nito. For me. Perfect. Dito, makinig kayo. Okay. Parang medyo nasa narrow side siya, no? Pero for me, okay siya, no? Sakto lang, may space pa rin yung mga daliri ko para mag-expand. Nasa regular fit po siya, hindi po ito wide, Pero nag-expand nga po, yun yung sinasabi ko. Regular fit po siya, pero kung wide footer po kayo, masasuggest ko mag 0.5 size up po kayo dito. Pero hindi po siya snug fit, For me, regular nga po. No, kaya panalong-panalo yung fit nito. Ang sarap ng pakiramdam sa loob. Sarap! Kahit manipis po yung niya, yung tang, okay pa rin kasi
mesh pa rin po. Ang dami pa rin 4-foot flex. Sobra yung 4-foot flex nito. Kasi hindi naman kalakihan din yung torsion plate nito. Low cut, so very mobile yung paa mo. Heel to toe transition, okay na okay. Yung weight, nako, guys, napakagaan nito. I-weighing scale natin. So, sa size 45 po, ilagay po muna pala natin yung insole, no? Yung insole, guys, regular Ortholite lang, by the way. Pero malambot naman. Okay, ilagay natin kasi baka sabihin nyo, nadadaya ako, tinanggal ko eh. 390 grams for a size 11. Almost kasing gaan niya rin yung Wade Flash, no? Or medyo tinatawag ko rin na Sano Flash 2. Ano ba kasi talaga yun, guys, no? Pwede bang pa-comment sa baba? Sano Flash 2 ba talaga siya? Or Wade Flash po talaga siya? Paki-comment nga dyan sa baba para maano ko, no? Malinawan. So dahil dyan, guys, for me, almost perfect na naman to sa fit. Nakulangan lang muna ako ng konti sa tang. Parang gusto ko palang more dito. Pero wala namang pinching. Wala namang tusok-tusok. No need for break-in. Panalo na yung performance nito, yung comfort nito. Because of that, 9.5 out of 10 na naman po ito for me, no? Sa fit and comfort. Next, punta na po tayo sa cushioning. Sinabi ko kanina, if you want to feel fast, you want to feel responsive, ito po bagay itong sapatos na to sa inyo. Kasi low to the ground noon, parang meron pa siyang konting heel drop. Pero talagang pagdating dito, mababa na po talaga siya. Gumamit po siya ng full length Light Foam Plus. Gusto ko tong Light Foam Plus, no? Okay siya, malambot naman talaga. May bounce. Not too much, pero natutulungan itong torsion plate. No, may konti namang snapback. Konti lang talaga. Siguro dapat lakihan pa nila yung torsion plate, no? Siguro kung malaki pa, nako, maganda to. Impact protection, sufficient naman, no? Kaya nagustuhan ko pa rin siya. Pero parang pag matagal mo tong ginamit, tapos medyo nasa heavy side ka, medyo may nararamdaman na. Kaya dahil dyan, guys, mataas pa rin naman ibibigay natin, no? It gets the job done, lalo na sa niche or sa target niya na, yun nga, mga point guard. Bagay na bagay yun doon. So, dahil dyan, guys, bibigyan ko pa rin siya ng 8.5 out of 10, no? Siguro kung nilagyan pa to ng boom nga, gaganda pa yung impact protection nito. Nako, almost perfect na to sa akin. Next, punta na tayo sa price tag. For me, yung price niya, okay pa rin eh. No, sa ganung price, 4,500, 4,300, mga hanggang 3,800, depende sa event. No, yun yung pinakamababang nakita ko sa kanya nung nag-6,600, parang ganon. For me, worth it na eh. Panalong-panalo na to. Sa ganitong itsura, ganitong material, nilagay naman lahat. Considering, syempre, i-consider mo rin na leaning yung brand, gamit ni Fred VanVleet. Syempre, signature shoes pa rin siya. So, kahit pa paano, for me, reasonable yung price. Sakto naman. Ikumpara natin pag US brand na, natalo ka na. Wala ka lang masyado makukuha sa ganitong presyo. Huwag kayo iiyak. So dahil dyan, mataas pa rin ang bibigay natin sa price tag. Sulit pa rin, kumbaga. Bibigyan ko po siya ng 8.5 out of 10. Mataas pa rin po talaga, mataas pa rin. And marirecommend ko pa rin po. Marirecommend ko pa rin sa mga point guard dyan na gusto ng pogi na sapatos na magagamit din sa other sport. And sinabi ko kanina, very versatile. Indoor, outdoors, very supportive na sapatos. Guys, itry nyo ito, no? Kung makaka-afford lang kayo ng isang sapatos, all around na, ito ang bagay sa inyo. Huwag kayong mag-alala, maglalagay ako ng link dyan sa Shopee, sa Lazada, kompleto po yan. Legit seller po yan, lining po mismo. Guys, i-click niyo yung link na yan. Guys, kumuha kayo sa link ko para masuportahan po ang ating channel, no? Kasi meron po akong nakukuhang konting commission po dyan sa affiliate link na po na yan, no? Maraming po salamat sa mga bibili sa affiliate link ko. Okay? So, pero kung naghahanap pa po kayo ng iba pang mga pang-point guard na sapatos from Li-Ning, maglalagay po ako ng link dito. And yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!